Maging sina Papa at Mama ay nawindang sa sinalaysay na yun ni Lolo. At dahil sa nalaman, itinigil niya ang paggagamot sa manyakis na yun. Sinabi rin ni Lolo sa kanila na gustong kausapin ng ginang si Lolo. Kampante naman si Lolo na sumuko ito sa kanya dahil sa nagpakita ito ng kanyang mukha. At nakita ni Lolo kung gaano na ito kapayat at kung gaano ito nahihirapan. Kailangan kong umalis bukas para kitain ng ginang at huwag kayo mabigla. Kung sakasakaling daling ko ito dito sa bahay, para malaman ko ang totoong kalagayan nito. Wala naman silang pagtutol na sumang-ayon kay Lolo. Sila man ay sobrang nahabag sa kanilang narinig na nangyari sa pamilya nito. Mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan ay wala naman silang narinig na huni ng nilalang, kagaya ng narinig nila nung nakarang gabi. Kaya naging maayos naman ang kanilang pagpahinga. Kinabukasan, sinamahan ni Tito Bonoy si Papa sa may sakahan. Samantalang si Mama naman at Lola ay naiwan sa bahay noon. At si Lola ay umalis nga para kitain ng magkukulam. Naging abala naman si Mama at Lola sa gawaing bahay at sa pagtatanim ng mga gulay at halamang gamot. Si Mama kasi ang klase ng tao na ayaw manahimik sa isang tabi lang. Gusto niya palaging may ginagawa. Kung kaya't palagi itong nasa bakuran at naghahanap ng kanyang magagawa noon. Kinahapunan, habang nagsisiga ng mga winalis na mga nagsilaglagan na daang batang babae, animay naglalako ang mga ito ng mga kakanin. Huminto ang mga ito sa labas ng bakod at maluwag ang pagkakangisi ng matanda. Habang nakatanaw kay Mama na nagwawalis. Napaangat lamang ito ng paningin nang marinig nito ang boses ni Lola na nagtatanong sa mga panauhin sa labas kung ano ang kailangan. Kuya Raymond, Saka pa lamang si Mama napaangat ng ulo at nilingon na maglolo. Todo pa rin ang ngisi nito pero tila ba may naramdaman ito na biglang nagpakunot ng noo niya. Kasabay ang dali-daling paglalakad nito palayo kasama ang batang babae. Hindi, dapat dalawa. Ilang saglit pa, Hindi, dapat dalawa. natanaw na nila si Lolo kasama ang isang maliit na ginang na babae at isang dalagitang inaakay ng mga ito. Narunghol kaya Dahil sa nakita, kaya lumipad din. kagad na sinalubong ang mga ito ni Lola. Kinuha ang ibang daladala ng ginang. Maging si Mama ay nabag sa nakita nitong sitwasyon ng mag-ina. Kung kaya't sumunod na rin ito sa loob ng bahay para maayos ang silid na pagtutuluyan ng mga ito. Pinaupo nilang mag-ina pagpasok sa bahay. At doon ay ipinakilala ni Lolo ang mag-ina kina Lola at Mama. Maluwaluang nagpasalamat ang ginang kina Mama at Lola sa pagtanggap ng mga ito sa kanila. Daily ranking pa. Ayon sa ginang, Nasa daily. walang may gustong tumulong sa kanila sa kanilang barangay. Yun ay sa kadahilan ng mahirap lamang ang mag-anak. At mas lalong nagkagulo noong mas pinili niyang pakasalan ng lalaki na ayaw ng kanyang magulang para dito. Kaya noong nangyari ang karumal-dumal na krimen, ay walang may gustong tumulong sa mag-anak. Tingin ng kanyang pamilya sa nangyari sa pamilya niya. Karma. Dahil hindi umano siya nakinig sa kanyang magulang man. Ipinaglaban niya ang ama ng kanyang anak. Umiiyak ito habang nagsasalaysay. At dahil doon ay hindi na rin namalayan ni Nanay at Lola na umiyak na rin sila. Tinapik-tapik ni Lola ang balikat ng ginang. Gusto niyang iparamdam dito na hindi siya nag-iisa, na may makakaramay siya sa pagharap sa mga suliranin na kinakarap nito. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Papa Tino Bonoy. Ipinakilala nila ito sa mag-ina. Natakot ang dalagita na makita nito si Papa. Sa kanya mismo. Ayon kay Lolo, normal lamang yun dahil sa pinagdaanan ng dalagita sa kamay ng manggagahasa na halos kaedad lamang ni Papa noon at hindi nalalayo ang hubog ng kanilang katawan. Maliit nga lang ng konti si Papa kaysa doon sa lalaki na gumawa dito ng karumal-dumal na krimen. Hinawakan ni Mama ang kamay ng dalagita at tiningnan nito sa mga mata. Kinausap niya.
Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon lamang narinig ng ginang ang boses ng kanyang anak nun. Umiiyak ito. Bakas ang trauma at takot sa klase ng pagyak ng dalagita. Ginagabihan nun, kinausap ng mangkukulam itong si Lolo. Ito mangkukulam ay pangalanan na lamang nating Aling Luisa. Namot, ay nararamdaman niyo naman ang presensya ng mga ito. Ang buong akalangan ni Lolo ay mga nilalang lamang ng dilim na nagbabalak biktimahin na may sakit. Yun pala, kamag-anak ito ng lalaki. Kaya pala malakas ang loob na gumawa ng kademonyo, ano? May tagapagtanggol. Wika ni Lolo. Hindi namin nagugustuhan ang samyo na nanggagaling sa bahay mo, tanda. Alalahanin mo, may buntis kang anak.